Hello, sumimasen! Nako mga kapuso, andyan pala kayo. Ito kasi gusto kong mag-ramen. Ngayon, di ba usong-usong ngayon yung kumakain ka, bigla ka nakunan ng video o kaya ng picture, tapos pinost na, wala kang kamalay-malay. Siyempre, ayaw mo yun. Meron dito sa Marikina, perfect na place para po doon sa mga introvert, doon sa mga gustong mag-solo flight sa pagkain. Ito yung perfect place sa inyo. Kung may kasama naman, pwede ito. Pwede buksan nyo lang ito eh. Yung feel dito, parang nasa Japan din kayo. Paano yan? So, kakain na ako, ha? Para sa introvert na si Vincent, hindi raw malungkot kumain mag-isa. Sa katunayan, ginawa niya pa itong konsepto ng restaurant niya. Bakit mo naisipan yung ganitong konsepto ng restaurant, Japanese restaurant? Actually, ma'am, artist po ako by profession. So, introverted po ako. Mag-isa lang po ako nagdo-drawing sa bahay palagi. Eh, nung pandemic, uso po yung social distancing nung nagbukas po kami. So, naisipan ko po yung may mga harang po yung kada kakain. Kasi minsan po ako, pagkakain po ako sa restaurant, minsan yung katabi ko pa nako-conscious po ako. Yung siko niya, nasa mukha ko niya. Dito lang yan sa Marikina, pero para ka na rin daw talagang nagpunta ng Japan kapag kumain dito. Uso raw kasi sa Japan ang solo dining. Malapit po sa bahay namin, mayroong commercial area na nagbukas. Iniisip ko po kung ano po yung gusto ko, ano po yung passion ko. Eh, mahilig po ako sa ramen talaga. Lahat po ng artworks ko, lahat po ng mga dinodrawing ko, ramen po. Obsessed po ako sa ramen ng panahon na yon. Tsaka sa Japanese culture, ganyan. First time ko po nag-Japan nun. Talagang na-obsessed po ako sa culture ng Japanese. Kaya yun po talaga naisipan ko. Taong 2021, inumpisahan ni Vincent ang negosyo. Nagsimula lang daw sila sa 8 focused cubicles kung saan 8 tao lang ang pwedeng kumain. Nung nagbukas po kami ng 8-seater branch, ang ganda po ng approach ng tao eh. May mga vloggers rin na dumating na finisure nila kami, tapos kumalat po, naging viral. Yung waiting time, minsan 2 oras na, galing pa Tagaytay, kakain dito sa, nagugulat po ako. Yun, yung demand, di na namin kaya. Nagtayo na kami nitong bagong branch na mas malaki, 50-seater. Kung gusto niyo ring ma-experience ang solo dining, mayroon na silang 3 branches, 2 sa Marikina at 1 sa Pasig. Para makagawa ng isang masarap na bowl ng ramen, oras daw talaga ang binibilang. 12 oras lang naman pakukuluan ang ramen broth. Ito po ang aming pinaka-basic na ramen. It's a tonkotsu ramen. Pork-based broth po siya. Lulutuin ang noodles sa loob ng 40 seconds. Siguraduhin na hindi ito mo-overcook. Ngayon po, i-assemble na po natin ang ating ramen. Sa isang bowl ng ramen broth, ilalagay ang noodles, chasu o marinated pork strips, chikurage na isang klase ng mushroom, onion leeks, tamago o marinated soft-boiled egg at nori. Ano bang hinihintay natin? Kainan na! Oras na para tikman natin ang pinagmamalaking ramen. Naku naman, talagang authentic Japanese tong ramen nila dito. Ayan o, kita niyo ba? Ayan o, talaga naman. Laki. Sarap yung ano niya, ha? Kahit malaglag yung noodles, okay na wala nang katabi. Sino mag-aakala wala ako sa Japan? Ako sa Japan to. Sige. Sarap! Bukod sa ramen, marami pang ibang pagkain na pwedeng orderin, gaya ng tempura. Sarap! Mainit mo nga. Gyoza. Malaki na malaki subo ko, di ba? At chicken karage. Sarap. Kahit malakas kang kumain. Doon nakakakita, di ba? Kasi solo lang ako dito. May harang naman eh. Dito sa harap, oh. Tay-tay lang to, ha? Secret lang natin yan, ha? Marami ako in-order, ha? Pero habang kumakain ako ng mapayapa, Wala akong side. Sana meron yung... Gusto! andiyan ka rin! Ano sa... Andito ka rin? Sabi ko, gusto ko meron akong space, ba't andiyan ka? Bakit meron ka? Patikin naman ako. Hindi pa kita inaalo, kumuha ka na. Ito na nga, sa'yo na nga. Hilig mang hingi talaga. Balita ko, may libre kang ramen dito pag birthday mo. So meron na akong isa. Pwede pa akong kumuha ng isa. Dahil kailan birthday mo? January Tapos 4. na birthday mo, Tapos na, oo nga. Birthday month. Grabe talaga to. Kala ko naman meron akong sarili kong space. Meron talaga kami bahay dito. Masarap. Ano? What can you say?
Yun lang, pag may gusto niyo may kasama, pwede naman. May bintana, oh. Favorite ko kasi itong ramen. Nagulat ako. Naghanap ako sides kasi tinamaramen lang meron ako. So, sana yung kapitbahay ko meron. Sisimplihan ko sana, ganun. Naubos mo yung Diyos ako eh. Sige, kain tayo dali. Ayun na eh, wala, may neighborhood tayo din eh. Kain na tayo, sarap. Ang pagtatayo ng negosyo bukod sa kumita, para kay Vincent, may mas malalim pa raw na dahilan. Kasi yung ate ko, PWD rin, nagkatumor siya dito sa ulo. Pero kaya niya pa naman mag-work, so nabigyan ko rin siya ng trabaho. Siya ngayon nagmamanage nito, mga kapatid ko. Kasama ko yung dalawang bunso. Kasi pito kami magkakapatid eh. Eh, mami ko maagang nawala. Medyo ako yung parang nasa posisyon na tumulong. Promise ko sa mami ko yun. Nung nawala siya, parang ano ko na, naging mission ko ba? Makatulong. Eh, sinuwerte. So, yun. Paano? Bonus na lang din na pumatok sa tao ang negosyo. Rough estimate po na kita po namin dito, usually mga 100 bowls a day. Roughly, kita kami ng mga 6 figures naman kada buwan sa isang branch yun. Very authentic. Yung vibes dito, very unique yung dining experience. Sabay siya yung sa vibes at saka yung sa lasa ng food. Tingin mo ano yung susi niyang matagumpay mo pag launch nitong ganitong klase ng negosyo? Ano yung susi ng tagumpay mo dyan? Passion ko po yung ramen and art eh. And dapat meron ka rin pong vision na hindi lang po pag nagtayo ka ng business, hindi lang basta kita, pera. Kasi ang mindset mo, isipin mo, maperahan ko to. Hindi po eh. Kailangan yung value. Sino may sabing malungkot ang kumain ng mag-isa? Para kay Vincent, mas malungkot pa rin kung wala kang katuwang at inspirasyon sa pag-abot ng iyong pangarap.